po ninyo ako, minamahal, sa maikling panalangin sa ating mahal na Panginoon upang sa ating pangangaral ay ating pong mga minamahal maranasan ang patnubay at paglalangis ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin sa oras nito. Hallelujah! Praise the Lord! Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan Kristo Jesus, pangalan na ibinigay Lord, sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na sang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in Thy name. We believe in Thee, O God. We trust in Thee. Hallelujah, there is Jesus. Leading by our beloved Honorable Pastor, in the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos, lahat ng demonyong hadlang, pag-alinlangan, gawa na lang ng kaaway. Because now, right now, and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Be with us, that is Lord, anoint us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin at luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Minamahal at sa ating pong pagpapatuloy, aking po munang ipinapaabot ang pinakamataas na kapurihan, kaluwalhatian po at pagsamba, pagdadakilat, parangal ay nauuko lamang sa ating pagpalang Diyos. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, the in-time prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, their beloved children, whole blessed Almeida family, sa mga anak, apo, at manugang ng ating kagalang-galang na pastor, sa buong pamilya po, minamahal. Naroon po ang ating pasasalamat ng ating mahal na Panginoon ay mga minamahal, hindi po nagkulang. Siya po'y patuloy nagtatalaga ng mga tao na kanyang gagamitin, mga minamahal, upang maging katuwang ng ating mga magulang sa Panginoon, mga minamahal, sa pangangalaga ng ating mga kaluluwa at pangangalaga ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At handa po natin ang ating mga sarili, mga minamahal, sa gabing ito, ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, mga minamahal, sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon si Kristo. And let's talk about the topic, the importance of rules. Amen? Yung kahalagahan ng alituntunin, mga minamahal, sapagkat ang alituntunin, yung tinatawag na rules, mga minamahal, ito po ay napakahalaga. Kung wala pong alituntunin, mga minamahal, sa ating pong gobyerno, wala pong alituntunin, mga minamahal, sa mga ospital, at wala pong mga alituntunin, mga minamahal, anuman pong mga rules at mga regulasyon na ipinapataw ng bawat ahensya, mga minamahal, sa kanila pong mga kumpanya, maging sa mga ospital, mga minamahal, kung walang alituntunin ay magkakagulo po, mga minamahal. Amen? Ang anumang ahensya o anumang kumpanya, sapagkat ang tao ay mayroon pong kanya-kanyang mga minamahal ideya. Amen? Kaya't napakahalaga, mga minamahal, na tayo po ay magkaroon ng mga alituntunin, maging sa loob po, minamahal ko, ng iglesia. Ito po'y ating ipinapataw, mga minamahal, malalang sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa gawain ito, mga minamahal, ay meron pong standard ang church. Amen? At sa pamantayan ng iglesia, kalaki po dyan ang mga alituntunin ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang purpose po nito, mga minamahal, amen, para po ma-maintain natin, mga minamahal, yung kaayusan ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung walang alituntunin, ang gawain ng Diyos ay hindi po magiging maayos. Kagaya po yan, mga minamahal, ng batas trapiko. Marami pong mga regulasyon, marami pong mga rules, mga minamahal, traffic rules, amen, marami po yan, mga minamahal, sa lansangan. At kung hindi po yan ipapataw, magkakagulo-gulo, mga minamahal ko, ang ating trapiko. Kaya malaking tulong po yan, mga minamahal, lalong-lalo na kung meron pong mga traffic po, mga minamahal, kung wala pong nagpapatupad ng batas, ay talagang magkakagulo, mga minamahal, ang ating kalsada. Ganon din po sa loob ng iglesia ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo pong mga mananampalataya, huwag po tayong, mga minamahal, malungkot. Amen? Kung ipinapataw ng iglesia yung iba't ibang uri ng mga alituntunin, mga minamahal ko, mga reglamento sa loob ng iglesia ng ating mahal na Panginoon. Dahil our God is God in order. Ang Diyos nating pinaglilingkuran
ay Diyos ng kaayusan. To maintain, mga minamahal, yung kaayusan sa loob ng iglesia ng ating mahal na Panginoon, tayo po'y nagsasagawa ng iba't ibang mga alituntunin. Kaya, ang sabi po dito, ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, salita ng ating mahal na Panginoon, in order to control and refrain, mga minamahal, the fraction of belief, rules are necessary to conduct. Ulitin ko po, mga minamahal, in order to control and refrain the fraction of belief, rules are necessary to conduct, mga minamahal. Para po, mga minamahal ko, maisagawa, amen, mailagay sa kaayusan, makontrol, mga minamahal, yung word na refrain, mga minamahal, para pigilan, amen, pigilan, mga minamahal, sapagkat minsan, mayroon pong mga tinatawag po nating oposisyon, or uma-against, mga minamahal ko, kaya't napakahalaga na mayroon pong batas. Kaya't ang sabi po rito, mga minamahal, yung word na refrain, ito po yung pagpipigil, mga minamahal, ito po yung pumipigil. Yung word na fraction of belief, mga minamahal, pagkakaroon ng mga minamahal salungat na paniniwala. Ito po ang tao sa ating panahon ngayon. Hindi po paru-parehas ang ating paniniwala. Meron po tayong iba't ibang mga minamahal definition sa iba't ibang uri ng mga bagay. Meron po tayong paniniwala sa iba't ibang uri ng bagay. Meron tayong kanya-kanya pong mga prinsipyo, ideolohiya. Meron po tayong kanya-kanyang mga pananaw, mga minamahal. Kaya nagkakaroon po ng pagkabahagi. Amen? Nagkakaroon po ng mga minamahal, pagkakasalusalungat. Kaya ito po'y tinatawag na fraction of belief. Amen? Paniniwala na nagkakaroon ng pagkasalusalungat. Kaya isipin po ninyo, mga minamahal, dahil sa dami po ng tao, amen, kung wala pong batas, wala pong alituntunin, mga minamahal na ipinapataw ang iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, because of fraction of belief, pagkakasalusalungat ng paniniwala, mga minamahal, magkukos po ito ng division, magkukos po ito ng mga minamahal pagkabahabahagi, magkukos po ito, mga minamahal, ng pagkakampi-kampi. That is because of fraction of belief. Kaya ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ipinapataw po yung batas, yung word na refrain para po makontrol, ma-refrain po, mga minamahal, matigilan yung paparating na mga kaguluhan, paparating na pagkabahabahagi, paparating na mga pagkakampi-kampi, mga minamahal, sapagkat yan po ay ating pinaghahandaan. Amen? Hindi natin pinapahintulutan sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon. Because division, mga minamahal, hindi po yan galing sa Diyos. Yung tinatawag na mga minamahal, fraction of belief, yung pagkakasalusalungat, mga minamahal, pagkabahabahagi at pagkakampi-kampi, yung word na division, hindi po yan galing sa Diyos. Yan po'y marka ni Satanas. Yan po'y gawain ni Satanas. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Amen? So yung kaayusan, mga minamahal, sinisira, winawasak, mga minamahal, ginugulo ng kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo para yung mga minamahal in order na bagay ay magkaroon ng kaguluhan. Kaya yung tinatawag po na alituntunin sa loob ng iglesia, yung purpose ng ating mahal na Panginoon para maiwasan po, mga minamahal, yung fraction of belief. Ang sabi dito, yung word na rule, yung definition ng rule is to govern, to control, mga minamahal, the will of others. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, bakit may alituntunin? Upang turuan ng mga tao magpasakop sa mga alituntunin. Amen? Magpasakop sa alituntunin. Sapagkat kapag tayo po ay puspusta po ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, ang nais ng Panginoon ay turuan tayo na magpasakop sa rules, magpasakop sa mga regulation, magpasakop sa church standard po, mga minamahal. Hindi po pwede na ang sarili nating standard ang masunod. May standard ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sometimes, tayo pong mga tao, may sarili din po tayong pamantayan, may sarili din po tayong standard. Pero pagdating po sa loob ng iglesia, hindi po pwede na ang sarili mong standard, ang sarili mong pamantayan, mga minamahal, ang masusunod, sapagkat may sariling standard, mga minamahal ko, ang iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya
mga minamahal, we are gladly advised sa lahat po, mga minamahal, ng mga anak ng Panginoon. Even you are a preacher, mga minamahal, ano man ang part mo sa iglesia, ikaw ay mag-aawit, ikaw ay manunugtog, mga minamahal, ordinaryo ang kapatiran, kailangan malaman mo, mga minamahal, yung mga rules at saka mga reglamento, amen, yung standard ng church, amen, bago ka, mga minamahal, pumasok as magpagamit sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang sabi rito, mga minamahal, even in house rules, government rules, company rules, hospital rules, meron pong tayong mga traffic rules, even in the church rules, mga minamahal, ipinapataw po natin yan, ang purpose po natin para po ma-maintain, mga minamahal ko, yung kaayusan. Wala po tayong ibang reason. Bakit natin ipinapataw yung standard ng iglesia? Bakit natin ipinapataw yung mga alituntunin ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon para po magkaroon ng kaayusan ang gawain ng ating mahal na Panginoon? Bakit po natin kailangan magkaroon ng kaayusan sa gawain ng Diyos? Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng kaayusan. From the book of 2 Timothy chapter 2 verse 1. Sa verse 1 muna tayo, mga minamahal. Ikaw nga, anak ko, ang sabi ng Biblia, magpalakas ka sa biyayang nasa kay Kristo Jesus. Ito po ay advice ni Apostle Paul kay mga minamahal Timothy. Ito pong pagkakataong ito, si Timothy ay isa sa mga apprentice, mga minamahal ko, ni Apostle Paul. Kaya siya po ay nag-a-advise kay Timothy. Ang sabi niya sa English, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." Tayo po ay magpakalakas, mga minamahal, sapagkat we are all God's servant. Mga minamahal, tayo pong lahat ay alipin ng mahal na Panginoon. At tayo po ay gagamitin ng Diyos in His holy vineyard, mga minamahal, upang tayo po ay maging kapaki-pakinabang, sapagkat ang bawat isa sa atin ay meron po tayong kanya-kanyang mga talento, meron po tayong kanya-kanyang mga kaalaman, mga minamahal. Kaya meron tayong kanya-kanyang function, mga minamahal, sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang nais ng Diyos, mga minamahal, ay maging matibay tayo, maging matatag tayo, mga minamahal, sa biyaya na galing sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat itong biyaya na ating nararanasan ngayon, ito po'y biyaya na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yung kaligtasan, yung kagalakan, yung kapayapaan, yung maayos na buhay, matibasay na buhay, yung buhay, mga minamahal ko, na mapayapa, ito po'y biyaya galing sa mahal na Panginoon. Amen? Pagkain, inumin, damit, lahat ng ating pangangailangan, provided ng Diyos, ang mahal na Panginoon ang nagsusupply, naghahanda ng lahat ng ating pangangailangan. Ito pong lahat ay God's grace, mga minamahal, na sinasabi ng banal na Biblia. And then, wala tayong ibang gagawin kundi maging maningas sa paglilingkod sa Diyos, maging matatag sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, maging matibay sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Kaya tayo po ay, mga minamahal, palaging mga minamahal, nananalangin na tayo po ipatnubayan ng mahal na Panginoon, sapagkat sa ganang atin lamang ay wala tayong magagawa. Mga minamahal, mahina tayo in our own. Amen. Hindi sapat yung lakas natin. Hindi sapat yung karunungan natin. Hindi sapat kung anumang meron tayo, mga minamahal, to overcome and to conquer lahat ng mga gawa ng kaaway. Kaya palagi tayong naglilin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palagi tayong umaasa sa ating mahal na Panginoon, sapagkat alam natin na kapag tayo po ay nasa ilalim ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang kalakasan, minamahal, ay ating tatanggapin. Verse 2 po, minamahal, ano pong sabi ng Biblia? At ang mga bagay na iyong narinig sa akin, sa gitna ng maraming mga saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na nakapagtuturo naman, mga minamahal, sa iba. Ang sabi rito, mga minamahal, tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng capacity, mga minamahal, to teach others. Amen? Kaya nga po, tayo po'y nagtuturo. Amen? Nagsusumikap tayong matuto. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit po anong ganap natin sa gawain, ano ang ating tungkulin sa gawain, tinuturuan tayong mag-aral ng Biblia, magbasa ng Biblia, makinig ng pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon. Every time na mayroong preaching, maging attentive tayo sa pagkinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Bakit po? Sapagkat yung ating mga natutunan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon,
Panginoon, darating ang araw, mga minamahal, that is our capacity to teach others. Amen? Magkakaroon ka ng kapasidad para magturo. Kasi mahirap naman po in all time na palagi ka na lang tuturuan. Mahirap naman po in all time, palagi ka na lang makikinig. Darating po ang panahon, bibigyan ka ng Panginoon ng capacity to teach others, mga minamahal, to counsel doon sa mga taong nangangailangan ng counseling. Kaya magagamit mo yung mga napapakinggan mo. Magagamit mo yung mga natututunan mo, magagamit mo yung mga nalalaman mo, mga minamahal. Kaya hindi po sayang. Hindi po tayo nag-aaksaya ng panahon. Every time na tayo po yung nakikinig ng preaching, para sa iba, sa mga taong hindi spiritual, para sa mga taong walang alam sa salita ng mahal na Panginoon, yung pakikinig ng mga preaching, kagaya ng ganitong uri ng mga preaching, mga minamahal, ay pagsasayang lang ng oras, pag-aaksaya lang ng oras. Pero sa atin ng mga mananampalataya na umiibig sa mahal na Panginoon, ito po'y pawang may kapakinabangan para sa atin, sapagkat ang salita ng Panginoon ay higit pa sa ginto. Ang salita ng Panginoon ay higit pa sa anumang kayamanan sa ibabaw ng lupa, mga minamahal. Ang salita ng Diyos ay mayroon pong kapangyarihan, mga minamahal, to transform us, at may kapangyarihan din upang tayo po'y dalhin, mga minamahal, sa kalangitan kung saan doon, mga minamahal, nananahan ang ating mahal na Panginoon. Siyempre, kapag magtiwala at makinig, ipamuhay mo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, not only be a hearer, but also be a doer. Tayo po'y maging tagapakinig, mga minamahal. Then, sabi ng banal na Biblia, i-apply natin ang salita ng mahal na Panginoon, tayo po yung magiging tagapagtupad ng salita ng Panginoon. At kapag tayo po ay mga minamahal, mapuno na ng salita ng ating mahal na Panginoon, the Lord will give us capacity to teach others. Magiging tagapagturo ka na, makakapag-advise ka na, makakapag-counsel ka na, mga minamahal, doon sa mga minamahal, ilan nating mga kapatiran na nangangailangan ng karagdagang karunungan, kaalaman at pangunawang espiritual. Ulitin po natin ang pagbasa sa verse 2. Ano po ang sinabi ng Biblia? At ang mga bagay na iyong narinig, mga minamahal, sabi niya kay Timoteo, sa akin, mga bagay na iyong narinig sa akin, sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring namang ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman, mga minamahal ko sa iba. Amen? So salamat sa mahal na Panginoon dahil may mga taong nagkaroon ng interes sa salita ng ating mahal na Panginoon. Bagamat maraming mga tao ang ginagamit sa pangangalakal ang salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ito po'y nakakalungkot. Ang ganitong uri ng mga tao, sila po ay buhay pa, pero ang kanilang mga kaluluwa ay iniinit na sa apoy ng impyerno once na ginagamit nila sa pangangalakal. Sapagkat sabi ng Biblia ni Apostol Pablo, ibahin ninyo kami. Maraming mga ngaral ng salita ng Panginoon ay kanilang ipinapangalakal. Amen? Ibig sabihin, ginagamit nila ang salita ng mahal na Panginoon para kumita ng pera. Ginagamit nila ang salita ng mahal na Panginoon para, mga minamahal, maging negosyo. Amen? Tama nga naman, sapagkat ang Biblia ay murang-mura. Matuto ka lang mangaral, mga minamahal, may mahikayat kang ilang kaluluwa. Ilang tao, mga minamahal, na iyong maging miyembro, magkakaroon ka na ng salapi, pwede ka nang yumaman, mga minamahal. Ngunit ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ito po'y gawaing karumal-dumal. Ito po'y gawaing, mga minamahal, mabigat na kasalanan sa harapan ng ating mahal na Panginoon, na gagamitin mo sa pangangalakal, gagamitin mo sa pagpapayaman, gagamitin mo ang salita ng mahal na Panginoon para ikaw ay maging tanyag, gagamitin mo ang salita ng Panginoon upang ikaw ay sumikat, gagamitin mo ang salita ng Panginoon upang ikaw ay maging kilala. Mga minamahal, kagaya po sa amin, hindi po kami nangangaral upang kami, mga minamahal, makilala. Hindi po kami nangangaral upang yumaman. Hindi po kami nangangaral upang kumita at magkamal ng maraming mga salapi. Ang layunin namin, bakit kami nangangaral, mga minamahal? Bakit meron tayong live webcast? Bakit tayo merong miracle hour? Gumugugol, gumagastos tayo, mga minamahal, ng maraming salapi para lamang may pangaral ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating layunin ay maitaas ang dakila at banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? The Lord give us capacity to teach others, mga minamahal. Gagamitin ka din balang araw ng mahal na Panginoon. Kahit huwag kang mapagod makinig.
Huwag kang mga minamahal mapagod mag-aral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kung ano ang mga natutunan mo, ibahagi mo sa iba sapagkat mga minamahal, isinishare natin yung blessing natin na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Capacity to teach others. Verse 3 po, mga minamahal, tuturuan tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, ng word na endurance. Amen? Maging matiisin tayo, mga minamahal, in times of hardship, in times of crisis, in times of difficulties, mga minamahal, in times of pain and sufferings. Sabi ng banal na Biblia, the Lord teach us to endure. Amen? Sabi ng Biblia, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. In English, ano po ang sabi ng Biblia? Thou therefore endure hardness as a good soldiers of Jesus Christ. So, ibig sabihin, tayo pong lahat na naglilingkod sa mahal na Panginoon, ang tawag po sa atin, mga minamahal, are soldiers of Jesus Christ. Tayo po ay sundalo, mga minamahal ko, ni Kristo. So, kapag tinawag kang sundalo, mga minamahal, iti-training ka talaga. Hindi ka pwedeng maging ganap na sundalo ng gobyerno kung hindi ka dumaan, mga minamahal ko, sa matinding training. Amen? Matinding pagtuturo, matinding pagdidisiplina. Alam naman po natin yung word na training, mga minamahal, talagang mahigpit na disiplina ang ipinapairal dyan. Mahigpit na pagtuturo, mahigpit na pagtutuwid. Imagine, mga minamahal, kung ito pong makalupang mga sundalo, amen, ng ating pamahalaan, ay talagang dumadanas ng mahigpit na pagtuturo at pagdidisiplina, ilalong-lalo na tayo po yung mga sundalo ni Kristo. Kaya huwag po kayong, mga minamahal, malulungkot, huwag po kayong magtatampo. Ikaw man ay choir member ng church, ikaw man ay preacher ng church, sapagkat ang pagdidisiplina ng gawain ng mahal na Panginoon ay wala po itong mga minamahal favoritism. Kahit nga po ang mga anak ng mahal na pastor, kapag sila'y nagkakasala, dumadaan sila sa pagdidisiplina. Yung mga preacher natin na nangangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon, kung kayo'y dinidisiplina, gayon din kami, mga minamahal, mas mahigpit ang pagdidisiplina sa amin, mas mahigpit ang pagtuturo sa amin, mas mahigpit, mga minamahal, yung mga alituntunin na ipinapataw sa amin. Bakit po? Dahil kami mga ngaral ng ating pinakamamahal na Panginoon. So wala pong, mga minamahal, favoritism. Fair and square po, mga minamahal ko, yung mga judgment na ating ipinapataw doon sa mga manggagawa, doon sa mga ngaral, doon sa mga choir member, mag-aawit ka, manunugtog ka, ano man ang part mo sa gawain, kapag ikaw ay nagkasala, mga minamahal, ipapataw sa iyo yung mga reglamento, yung mga chastisement, ipapataw sa iyo kung ano ang standard ng gawain ng ating mahal na Panginoon. Dahil sundalo ka ni Kristo eh. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, yung makalupang mga sundalo ng ating pamahalaan, kapag sila po ay nagkakasala, meron po silang tinatawag na court martial. Mabigat, nahigpit din po sa bawat pagsaway-suway nila sa batas na kanilang ipinapataw, mga batas at mga alituntunin na kanila pong mga minamahal ini-implement, sapagkat mga minamahal, sila din po ang gumawa ng batas. At ang batas na yun ang ini-implement nila, mga minamahal, sa kanila pong pagsasanay bilang sundalo. So sa atin dito, yung mga batas na ating ini-implement, mga minamahal, ito hindi batas ng tao, batas po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi dito, mga minamahal, sa Tagalog, verse 3 po, ano pong sabi ng banal na Biblia? Mga minamahal, makipagtiis ka sa akin ng may kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. So yun po yung ating pong goal, ang maging mabuting kawal ni Kristo Jesus. Yun po ang ating, yung nais natin ay maging good soldier tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po'y wino-work out natin upang tayo po'y maging mabuting sundalo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang nais natin. Sumusunod tayo sa alituntunin, sa mga rules at regulations. Sumusunod tayo kung anong standard ng iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. What is the purpose? Yung purpose natin ay maging good soldier tayo
ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Sapagkat hindi naman tayo gumagawa, mga minamahal. Kaya makita mo, kapag ang goal mo ay maging mabuting sundalo ni Kristo, na andyan man ang preacher o wala, gagawa ka dahil kay Kristo ka nag-aasam upang maging mabuting sundalo, mga minamahal, sa kanyang harapan. Amen? Kaya wala man dyan ang ating beloved children, wala man dyan ang ating minamahal na pastor, wala man dyan yung ating beloved mamadir, wala man dyan ang nangunguna, wala man dyan yung ating elder ng church, wala man dyan, mga minamahal, yung leader o leader sa ating mga grupo. Gumagawa tayo ng sincero, gumagawa tayo ng taimtim, gumagawa tayo ng buong puso, mga minamahal. Bakit po? Sa harapan ng mahal na Panginoon, ang puso natin at isip natin ay nag-aasam tayo na maging mabuting sundalo ni Kristo upang sa araw ng paghatol tayo po'y maging karapat-dapat, mga minamahal, sa kaniyang banal na harapan. Amen? Hindi tayo mga eye service, mga minamahal. Hindi tayo mga men's pleaser. Amen? Nagagawa lang kapag may nakakakita. Amen? Gagawa lang kapag, mga minamahal, na andyan ang mga elder ng church. Gagawa lang kapag andyan ang beloved children. Pag wala nang nangunguna, kapag wala nang mga elder ng church, wala na ang ating mga beloved, mga minamahal children, amen, wala na ang ating mga pastor, hindi na tayo gagawa. Hindi po ganoon, mga minamahal. Kapag ang nais mo ay maging mabuting sundalo ni Kristo, andyan o wala, mga minamahal, ang ating mga magulang sa Panginoon, andyan o wala ang ating mga beloved children, andyan o wala ang mga nangunguna sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Gagawa pa rin tayo ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang ating paglilingkod, tayo po ay nagpapa-impress hindi sa tao, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. In verse 4, mga minamahal, ang sabi nito, experience for hard training. Ito po yung sinasabi ko na kanina. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay na buhay na ito. Amen? Nagkakaroon po sila, kagaya po ng ilan sa aking mga pamangkin na nagsundalo, mga minamahal, hindi pwede na sila'y nagtitraining na kasama yung kanilang mga mahal sa buhay. Hindi po pwede na sa kalagitnaan ng kanilang pag-iinsayo, mga minamahal, ay nasa labas sila ng kampo. Ano ang ginagawa kapag sila po ay nasa masinsinan ng mga pagtitraining, masidhi, mga minamahal, mahigpit na mga pagtitraining. Mga minamahal, sila po ay naandoon sa loob ng kampo. At dahil sila naandoon sa loob ng kampo, hindi sila nakikihalubilo sa mga tao na nasa labas ng kampo. What is the purpose? Para makapag-focus sila, mga minamahal, sa kanila pong mga training. Amen? Kaya ano po ang sabi ng Biblia? Basahin natin in verse 4, ulitin po natin, mga minamahal. Sino mang kawal na sa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay na buhay na ito, upang siya'y kalugdan niyaong nagtalaga, mga minamahal, sa pagkakawal. Yun po ang purpose, yung kalugdan tayo. Wala pong iba, kundi ang mahal na Panginoon. In English, no man that warreth entangled himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier, mga minamahal, upang wala pong ibang ating ginagawa, kundi kalugdan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat siya ang pumili sa atin upang maging sundalo ni Kristo, mga minamahal. He chose us, sabi ng Biblia, before the foundation of the world, I have chosen you. Siya ang pumili sa iyo. Bakit ka nandito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon? Hindi ito disgrasya. Hindi disgrasya. Bakit nandito ka sa gawain ng mahal na Panginoon? Ito'y biyaya. Mga minamahal, sabi ng Biblia, before the foundation of the world, I have chosen you. Mga minamahal, hindi pa po magkakilala si nanay at si tatay mo. Ikaw ay, mga minamahal, dati nang itinalaga, dati ka nang pinili ng mahal na Panginoon upang minamahal maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen? Hindi tao ang pumili sa iyo. Hindi tao ang tumawag sa iyo. Hindi tao ang humirang sa iyo. Take note, mga minamahal, ikintal natin sa ating mga puso. Amen? Iukit natin sa ating mga puso, sa ating mga kaisipan, na ating pong lubos na maunawaan na kaya ka narito, mga minamahal, dahil nais ng Diyos na maging mabuti kang sundalo. Maging karapat-dapat ka, mga minamahal, well-trained na soldier, mga minamahal. Amen? Sundalong walang kapintasan, kaaya-aya
sa kanyang banal na harapan. Kaya makita mo, yung mga sundalong hindi nagpapaturo, yung mga sundalong hindi nagpapadisiplina, yung mga taong hindi sumusunod, mga sundalong hindi sumusunod sa rules doon sa loob ng kampo, mga minamahal, pinapauwi. Opo, mga minamahal, hindi pa tapos ang training, pinapauwi. Kapag hindi makapasa sa training, pinapauwi, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang nais nila, bakit nagkakaroon ng mahigpit, mga minamahal ko, na pagtitraining upang maging worthy, mga minamahal, at maging karapat-dapat na sundalo. Kaya nagkakaroon ng mahigpit na training. So tayo po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Spiritually, ang layunin ng Panginoon ay maging good soldier tayo ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo po ay tinuturuan, tayo po ay sinasaway, tayo po ay dinidisiplina, mga minamahal, meron po mga chastisement ang iglesia. Kapag tayo po ay nagkakamali, ang nakakalungkot lang, may mga Kristiyanong sumasama ang kanilang loob. Kapag sila po ay dinidisiplina na, mga minamahal, tinuturuan na, may mga chastisement na ipinapataw ang iglesia dahil ito nga po ang standard ng gawain ng mahal na Panginoon. Ang iba ay nagagalit, ang iba ay nagre-rebelde, ang iba ay nagtatampo, mga minamahal. Instead na magpasalamat, sapagkat kapag malampasan mo yung pagtuturo, malampasan mo ang pagsaway, malampasan mo ang pagdidisiplina, hindi kami ang makakabenepisyo, kundi ikaw din ang makakabenepisyo. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, we experience for hard training. Once, mga minamahal, you want to be a good soldiers in Christ, you experience hard training. You experience hard training. Talagang mararanasan mo yung mahirap, mga minamahal ko, na disiplina, pagtuturo, pagtutuwid, mga minamahal, dahil ang nais dito ay hubugin ka, mga minamahal, upang maging tapat na sundalo at lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. In verse 5, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, at kung ang sino man ang makikipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban kung makikipaglaban ng matuwid. Napaka-importante po niyan, yung pakikipaglaban ng matuwid, yung ikaw ay maglilingkod ng walang daya, mga minamahal. Sa English, and if a man also strive to masteries, yet is he not crowned except he strive lawfully, mga minamahal. Yung word na lawfully, yung susunod ka sa alituntunin. That is word lawfully. Susunod ka sa anumang rules. Amen? You serve, you obey lawfully. Naman. Susunod ka kung anong alituntunin, kung anong batas, kung anong standard ng iglesia. Ang sabi ng Biblia, ulitin natin ang pagbasa, mga minamahal, para maunawaan natin ang lubusan. And if a man also strive to be masteries, talagang nagsusakripisyo ka, nagsusumikap ka, para matuto, maging expert ka, maging master ka doon, mga minamahal, sa kurso o sa anumang bagay na yung kinukuha, yet is he not crowned, hindi po siya makakatanggap ng putong, mga minamahal, amen, kumbaga sa atin, medal, plaque of appreciation, ito po, minimension dito ay putong, except he strive lawfully, not unless he strive lawfully. Ibig sabihin, hindi ka susunod sa batas. Ikaw ay, mga minamahal, mandadaya, amen, hindi mo susundin kung ano ang alituntunin, talagang hindi ka magiging karapat-dapat. Kaya, yung pinagpapala, yung nakapagpapatuloy, yung nananatili na ginagamit sa iglesia ng ating mahal na Panginoon, yung nagpapakumbaba. Tatlong bagay lamang po yan. Pagpapakumbaba, pagpapasakop, pagsunod. Pagsunod, pagpapakumbaba, pagpapasakop. Yung tatlo na yan, yan lang ang babalik-balikan mo, mga minamahal. Matuto kang magpakumbaba, amen, pagpapalain ka. Matuto kang sumunod, pagpapalain ka. Matuto kang magpasakop, magpagpapalain ka, mga minamahal. Amen. Matuto kang magpasakop, matuto kang sumunod, matuto kang magpakumbaba. Tatlong bagay lang po yan, mga minamahal. Ano man ang part mo sa iglesia, instrumentalist ka, mag-aawit ka, matuto kang magpasakop, magpakumbaba, sumunod. Amen. Preacher ka, matuto kang magpakumbaba, magpasakop, sumunod. Manggagawa ka, mga minamahal, mag-aawit ka, matuto kang magpakumbaba, magpasakop, masunod. Kapag hindi mo masunod ang isa dyan, yung tatlo na yan, hindi mo masunod ang isa, hindi mo na masusunod ang dalawa. Hindi ka matutong sumunod, natural, kapag hindi ka sumunod, hindi ka nagpapasakop. Kapag hindi ka nagpapasakop, hindi ka nagpapakumbaba.
Sino bang nagpapakumbaba na hindi sumusunod? Siyempre, pag magpakumbaba ka, automatically, susunod ka. Amen? Kapag sumunod ka, ibig sabihin, nagpapasakop ka. Yan po ang maraming bagay na hindi natin nauunawaan, mga minamahal. Kapag tayo po dinidisiplina, marami ang mga minamahal hindi sumusunod, hindi nagpapadisiplina, hindi nagpapaturo. Para sa kanila, silang magaling. Kini-question pa yung mga rules ng iglesia. Kini-question pa yung mga chastisement na ipinapataw sa kanila. Imbis susunod na lang, bakit 10 days? Bakit 21 days? Bakit 6 months? Bakit 1 year? Siyempre, kung ano ang binanggit ng mga nangunguna sa inyo, mga minamang as chastisement, mga minamahal, para matuto kayo, madisiplina kayo. Siyempre, kung hindi kayo disiplinahin, hindi kayo matututo. Kung hindi kayo matututo, mga minamahal, hindi kayo magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. So, ganun po, mga minamahal, ang dapat na maunawaan natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sa bawat pagkakamali, may ipinapataw na disiplina. Sa bawat pagkakasala, may ipinapataw, mga minamahal, na parusa. Sa bawat pagsuway, merong ipinapataw, mga minamahal ko, na batas. Kaya, kung ayaw mong ipataw sa iyo ang disiplina, ayaw mong ipataw sa iyo yung chastisement, ayaw mong ipataw sa iyo yung mabigat na parusa, mag-ingat ka na hindi ka magkasala. Ngayon, kung nagkasala ka, huwag kang magreklamo kung dinidisiplina ka. Di ba? Ganun lang po kasimple, mga minamahal, sa loob ng iglesia, sa loob ng gawain ng ating mahal na Panginoon. Kung ayaw mong disiplinahin ka, mag-ingat ka na hindi magkasala. Kung ayaw mong makaranas ng chastisement ng church, mag-ingat ka na hindi ka magkasala. Hindi ka makalabag sa alituntunin ng iglesia. Kaya nga po, ina-advise natin na before ka pumasok as a finest choir, before ka pumasok as a choir member, kailangan alam mo muna ang rules. Ina-advise ka ng iglesia na wag yung mga nangunguna, wag tatanggap, mga minamahal ko, ng mga choir member na hindi pa nagkakaedad ng 3 taon sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung baguhan pa lang, bigla mong papasampahin as a finest choir na wala pang kamuwang-muwang, mga minamahal ko, sa mga rules, regulation, standard ng church, bigla mong pasasampahin, mga minamahal, as a finest choir, as a adult choir, as a youth choir, magugulat ka na lang, mga minamahal. Amen? Hindi sila makakasunod. Kaya nga po, dapat, mga minamahal, tinuturuan muna bago natin hayaan na sila ay pumasok bilang choir member. Amen? Kaya makita mo sa ibang sekta, ibang denominasyon, meron po silang tinatawag na mass doctrination. Before nila, mga minamahal, papasukin sa iglesia, yung kanilang miyembro, talagang, mga minamalaan dyan yung mga pagtuturo ng aral, pagtuturo ng mga doktrina. Amen? Hindi po sila basta-basta nagbabautismo, hindi po sila basta-basta, mga minamahal, tumatanggap na gamitin sa gawain ng mahal ng Panginoon kung hindi mo na magpasailalim sa mga tinatawag nilang doctrination. Amen? Sa atin naman, mga minamahal, ang ating pong paniniwala, Diyos ang kikilos, Diyos ang magpapaunawa, Diyos ang magbubukas ng kanilang puso, Diyos ang magbubukas ng kanilang isip, mga minamahal. Pero, hindi po ina-allowed sa atin na gamitin ng mga baguhan. Sapagkat sabi ng Biblia, kung gagamitin mo ang mga baguhan, sila'y masisilo, mga minamahal, sa pagiging palalo. Sila'y masisilo sa pagmamayabang. Sila'y masisilo sa pagmamapuri. Siyempre, baguhan pa lang, amen, porket engineer, porket mataas ang pinag-aralan, porket mga minamahal giver, porket mga minamahal, malaki ang income dahil professional, amen, gagamitin mo agad sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, not knowing, mga minamahal, hindi mo alam na darating ang araw, mga minamahal, sila din ang magmamapuri at mahuhulog, mga minamahal, sa silo ng pagmamapuri at pagmamayabang hanggang sila'y mawawala. Church, in my own experience, may kakilala po ako, mga minamahal, na baguhan ng mga kapatiran, ginamit agad sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Siyempre, engineer, maraming alam, matalino, mga minamahal,
ginamit agad sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ipinagbabawal po yan sa iglesia na yung mga baguhan ng mga kapatiran. Huwag na huwag muna natin gagamitin. Hayaan muna natin na sila'y maging hinog sa pananampalataya, maging establisado ang kanilang pananampalataya. Hayaan muna natin na sila'y mangugat sa pananampalataya, at kapag sila'y establisado na, at kapag sila'y nakapangugat na, at kapag sila'y malago na, mga minamahal, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, yun na po ang araw at panahon na sila'y gamitin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang iba sinasabi, Brad, bakit si hindi mo ginagamit? Engineer yan. Bakit si hindi mo ginagamit? Doktor yan. Talagang cum laude yan. Dito, sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang batayan natin dito, mga minamahal, hindi naman talinong panglupa Kahit ba naman engineer yan, kung hindi yan marunong magpasakop, hindi yan magagamit sa gawain ng Panginoon. Kahit ba naman, mga minamahal, skillful yan, kahit ba naman degree holder yan, kahit ba naman mga minamahal, mayaman yan, kilala yan, as long na hindi magpasakop at sumunod sa pamantayan ng iglesia ng mahal na Panginoon, hindi ka magagamit. Dahil mga minamahal, dito, ang unang-unang rules sa pagpapagamit sa mahal na Panginoon, yung marunong kang magpasakop, marunong kang magpakumbaba, marunong kang sumunod. Kapag makita, mga minamalang espiritu mo, hindi ka marunong sumunod, hindi ka marunong magpasakop, hindi ka marunong magpakumbaba, huwag kang aasa na gagamitin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Diyos mismo ang nagtatalaga. Hindi po kami, mga minamahal, ginagamit lamang po kami. Kapag nakikita namin, mga minamahal, binibigyan kami ng Panginoon ng discerning spirit, makita namin ang espiritu mo, mga minamahal, na marunong kang sumunod, marunong kang magpasakop, wasto na ang gulang mo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, gagamitin ka ng ating mahal na Panginoon para maging katuwang sa iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. You experience hard training. Amen? At ang sabi ng Biblia, except he strive lawfully. Kapag hindi ka sumunod, mga minamahal, ayon sa patakaran, ayon sa pamantayan ng iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, hindi ka magiging karapat-dapat sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kagaya ko, sinabi ko kanina, mga minamahal, 3 bagay lang. Sumunod, magpasakop, magpakumbaba. Kung gusto mong itaas ka ng Diyos, sabi ng Biblia, mga minamahal, if you wanna be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. Kung gusto mong itaas ka ng Panginoon, mga minamahal, be a servant of all. Kagaya ng mahal na Panginoon, siya po'y pumarito sa ibabaw ng lupa. Amen? Amen? Not to be served, but to serve. Hindi siya pumarito sa lupa para paglingkuran. Amen? Ang nais ng mahal na Panginoon, pumarito siya sa lupa upang maglingkod. Upang maglingkod. Hindi siya pumarito para paglingkuran. Mga minamahal, siya pumarito upang maglingkod. Luwalhatiin ang dakila at banal na pangalan. Ipinakita ng mahal na Panginoon yung pagiging mapagpakumbaba, sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, the Lord, mga minamahal, resisted the proud, but He give grace to the humble. Ang mahal na Panginoon, kanyang mga minamahal, itinatakwil. Yung mga taong mataas, He resisted the proud, but He give grace to the humble. Pinagpapala na yung mga taong nagpapakumbaba, mga minamahal. Amen? Kaya the more na nagpapakumbaba ka, the more na sumusunod ka, the more na nagpapasakop ka sa mga batas, sa mga alituntunin ng iglesia, the more na ibibless ka ng Diyos. Amen? Magugulat ka, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo kang gagamitin ng Diyos. Pero mga minamahal kong, hindi ka marunong sumunod, hindi ka marunong magpasakop, hindi ka marunong magpakumbaba, huwag kang aasa na tatagal ka sa ministeryo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang unang-unang pamantayan ng Diyos ay ang puso natin. Mga minamahal, hindi niya tinitingnan kung college level ka pa. Mga minamahal, graduate ka ba ng anumang mga kurso? Hindi yan ang tinitingnan ng mahal na Panginoon. Ang tinitingnan dito ng Diyos, ang puso natin, kapatid, kung ikaw ay karapat dapat na gamitin ng Panginoon sa kanyang ministeryo. Tayo po lahat ay lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon para po sa ating mga taga-subaybay na hindi pa po tumatanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Hanapin po ninyo yung ating po mga address. Ipina-flash po natin sa ating screen yung ating mga designated address.
Hanapin po ninyo ang gawain ng ating mahal na Panginoon under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kayo po tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Upang i-bless kayo ng Diyos, puspusin kayo ng karunungan, kaalaman, pangunawang espiritual, patuloy kayong magamit ng ating mahal na Panginoon. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon sa oras nito. Hindi po relihiyon ang aming ipinapakilala sa inyo. Ang aming itinuturo dito ay kung papaanong makipagrelasyon ang tao sa mahal na Panginoon. Sapagkat ang kaligtasan ng tao, kung gaano po siya mga minamahal, kakumited sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa aking panalangin, sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po ay narito sa iyong harapan, nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan, mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras nito. Linisin mo ang aking puso. Hugasan mo ito sa pamagitan ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po'y manalangin, minamahal, para sa ating minamahal na mga kababayan. Sila po'y bigyan ng pagkakataong makilala ang Diyos habang may oras pa, habang may panahon pa. Habang bukas pa ang pintuan ng kaligtasan, mga minamahal, nawa sila'y makalapit sa Diyos. Ganon din naman ang ating mga mahal sa buhay. Yung ating mga unsaved loved ones, mga minamahal, Diyos ang magbigay sa kanilang pagkakataong makilala siya. Mga minamahal, manalangin po tayo para sa kanila. Mapagpalang ang mga Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Dalangin po namin sa aming minamahal na mga kababayan, sa lahat po ng aming minamahal ng mga unsaved loved ones, mga tao na hindi pa po nakakilala sa iyo. Gamitin mo ang gawain ito under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa mga live webcast, mga mahal na Panginoon, sa mga pangangaral ng gawain ito. Gamitin mo at kasangkapanin ito upang mabuksan at mamulat sa buong katotohanan ang aming mga kababayan. Bigyan mo sila ng pagkakataong makilala ka, pagkakataong mapaglingkuran ka, mahal na Panginoon o Diyos. Batid mo, Panginoon, na mainit ang apoy ng impyerno. Huwag mo silang hayaang mapahamak, mahal na Panginoon. Kabagan mo sila sa aming mga saved loved ones. Have mercy upon them, Lord. Have mercy upon them. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Meron tayong 4 na reglamento ng kaligtasan, minamahal. Ang unang-una ay ang pananampalataya. Ang sabi ng Biblia, faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Patuloy kang makinig ng salita ng Panginoon sa ating banal na programa, sa pangangaral natin through Miracle Hour, sa ating mga live webcast, upang magkaroon ka ng pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya nagmumula sa ating pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ang pangalawa ay ang pagsisisi, godly repentance and heartily devotion unto the Lord. Yung pagsisising hindi lamang galing sa ating labi, hindi po yan kinalulugdan ng Diyos. Ang kinalulugdan ng mahal na Panginoon, yung pagsisising mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Take note, mga minamahal, nakikita, nababasa, naririnig, naarok ng Panginoon ang nilalaman, maging ang kaibuturan ng ating puso ay hayag sa mahal na Panginoon. Kaya't alam niya kung ikaw ay lumalapit sa Kanya na hindi po makatotohanan, pagpakunwaring paglapit sa Diyos, alam ng mahal na Panginoon yan. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Yan po yung nakasulat sa aklat ng Gawang Kabanatay 2, ang talatay 38. Sabi ng Biblia, mga nagsisi ang bawat isa sa inyo at magbubautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus para sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan. Tanggapin ninyo ang gasa ng Espiritu Santo. Repent each and every one of you in the name of Jesus Christ. Ang sabi ng Biblia, amen, sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon para sa ikapagpapatawad, for the remission of our sin, mga minaman, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen? Ang Diyos po ang magpala. Minamahal, tayo po'y dumako sa ating pong mga pananalangin para po sa ating mga personal na mga pangangailangan. Hindi pa po binubuka ng ating labi, ay alam na ng Diyos ang ating pangailangan. Yung mga desires ng puso natin, alam ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, humingi kayo, mga minamahal, at kayo po'y makakatanggap. Kumatok kayo, kayo'y bubuksan. Maghanap kayo at kayo'y makakasumpong. Lumapit po tayo sa mahal na Panginoon.
para po sa ating mga pangangailangan. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nakakabatid ng mga bagay na asam ng aming mga puso. Mahal na Panginoon, hindi pa po binubukan ng aming labi, ay batid mo ng aming pangangailangan. Ikaw ang mag-provide ng lahat ng ito. Ikaw ang mag-materialize ng lahat ng ito. Fulfill all the desires of my heart, according to your will, that is Jesus. Ikaw ang magbigay ng katuparan, mahal na Panginoon, ng anumang kahilingan ng aming mga puso ayon sa iyong banal at dakilang kalooban. Pagpalain mo kaming lahat, maging maningas, mainit, matatag kaming naglilingkod hanggang sa araw ng iyong dakilan banal na pagdating. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. As a point of contact, minamahal, ipatong po ninyo ang inyong mga kamay sa mga screen ng inyong mga gadgets, cellphone, meron kayong TV, flat screen, sa mga screen ng inyong mga gadget, ipatong po ninyo ang inyong kamay at manampalataya kayo ng Diyos ay may kapangyarihang magpagaling sa inyong karamdaman. Leading prayer for our beloved honorable pastor. Sabi ng Biblia, mga minamahal, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Yung mainit, maningas na panalangin ng taong matuwid ay tunay na kapakipakinabang. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Sa oras nito, sa pangunang panalangin ng Malapastor, Lord, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay. Ikilos mo ang iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Ano mang karamdaman naming taglay, kung magpagaling, mga problema, kung magbigay ng kalutasan, pawiin mo maging ang mga panghihina, pawiin mong panalamig, pawiin mong pag-alinlangan, pawiin mong kahirapan, kawalan, any kinds of sickness, disease, cast out in the mighty name of Jesus, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang demonyong ubo, sipon, lagnat, sakit sa aming pisikal na katawan, ikaw ang magpawi, ikaw ang magpagaling sa pangunang panalangin ng mga pastor, cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po, minamahal ang kanyang dakila at banal na pangalan at patuloy po naming mga minamahal ipinapaabot sa inyo, mga minamahal ang mga programa nating sinasagawa dito po sa Dako ng Zamboanga, sa lahat po ng ating pong mga viewers po, minamahal ang ating banal na gawain every Wednesday, alas 3 po ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. This coming Wednesday, araw na bukas, meron po tayong banal na gawain. Every Friday po, overnight prayer, ang ating oras na alas 10 ng gabi hanggang madaling araw ng Sabado, alas 2, alas 3 ng madaling araw. Tuwing araw ng Linggo, ating general worship po, minamahal, ang ating oras sa alas 10 ng umaga, at tayo po ay natatapos alas 3 po, minamahal ko ng hapon. Ating programa, Jesus Miracle Hour, under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, ay gabi-gabi na po ang ating programa mula Lunes hanggang araw po ng Linggo, tuwing oras ng alas 7 ng gabi hanggang alas 8 po ng gabi. Mga minamahal, tayo po yung manalangin muna sa ating pong closing prayer, pagtatakip ng ating banal na programa. Ipabaon ng Panginoon ang kagalakan, kapayapaan, minamahal sa ating mga puso at sa ating mga kaisipan. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Lord, sa iyong dakilang biyaya. Salamat sa dakilang tagumpay na binigay mo sa amin. Malayang-malaya kaming nakakapangaral ng iyong mga banal na salita, mahal na Panginoon o Diyos. Kaya't habang malaya kaming nakakapangaral, isasagawa namin ang iyong kalooban. Salamat sa iyong paglalangis. Salamat sa iyong pagkilos, salamat sa iyong gabay, salamat sa iyong patnubay, mahal na Panginoon, sa programang ito. Ang aming dalangin, mahal na Panginoon, sa buong magdamag na aming pagtulog. Patulugin mo kami ng mahimbing at ilayo mo kami, mahal na Panginoon, sa anumang masasamang mga panaginip. Sa pangunang panalangin ng mga pastor, guide us, O Lord, protect us in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. At additional announcement po, mga minamahal, pakisubscribe na lamang po yung ating pong banal na gawain. Ulitin